araw po. Ito ang dokumentaryong direkta sa punto. Dokumentaryo ng mga totoong pangyayari na magmumulat sa bawat Pilipino. Dokumentaryo na nagpapakita ng totoong sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay nakakaapekto sa bawat estudyanteng Pilipino. Sa nakitang statistical research kanina, makikita natin yung totoong kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas. Kailangan na nga ba nating palitan ng sistema ng edukasyon o magiging pahirap lamang ito sa bawat Pilipino? Ngayong araw na ito, malalaman natin ang tunay na kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas. Napag-iiwanan na nga ba talaga tayo ng ibang bansa? Pag-uusapan natin ang bawat argumento at komento ng bawat tao sa problema at sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Ginoong Merdeca Morales, isang guro ng sosyolohiya sa PUP, at ang isang magulang na si Ginang Sheila Ramos. Diba nagtatanong Saan? Sa bulok na sistema sa Dapat progressively baguhin yung system ng education. Kasama ng ilan kasama nabubulok din ng mga institusyon. Yung problema ng bayan natin yung systemic. Actually, hindi lang education yan. Lahat ng institusyon yan. Ibig sabihin, kung na mo problema yung mga yan, walang ibang apektado kundi tayo. Crisis ang tawag doon. So kapag ganun may mga crisis, kailangan ng society progressively na-eradicate niya yung mga institution na nagmamalfunction na tapos pinapalitan ng bago. Okay, kung sasagutin lang yan sa pamamagitan ng mga reform, kaya nga nang binanggit ko kanina, magiging kapos yan. Kasi, kumbaga sa cancer, ganun yung sakit ng society yan, kumbaga sa tao, parang nagbaband-aid ka lang. At hindi magagamot ng band-aid yung cancer. Ang kailangan doon, mga matitinding treatment. Pabor po ba kayo sa K-12 program ni Nonya? Para sa akin, pabor ako dahil mas mabubro din pa yung ng mga bata sa pag-aaral nila. Mas madami pa, parang mas madami pa silang dapat malaman. Kaya lang yung tamang panahon parang hindi ayon sa idea niya. Kasi yun nga lang, yung everyday nga lang ng buhay ngayon, sinusurvive din lang namin mga parents. Lalo na ako, single mama ko, wala na akong sa katuwang sa buhay para pag-aralin yung anak ko. Kaya talagang parang survival of the fittest talaga ngayon. Kaya para tigtigan pa ng another 2 years ang pag-aaral ng bata, parang dapat i-hold muna at pag-isipan. Busin naman yung mga nasa taas para tignan din naman nila yung sitwasyon ng mga yung mga taong nasa mababang kung kaya ba. Paano naman, yung iba nga, hindi na nakatapos ng high school nila, hirap humanap ng trabaho Ang ganda ng panayam ni Mr. Merdeca Morales at ni Sheila Ramos tungkol sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Yung panayam ni Mr. D.K. Morales ay sumasalungat sa panayam ni Mr. Sheila Ramos. Sa nakita natin, makakaroon tayo ng konsepto at ideya kung ano nga ba yung solusyon, ano nga ba yung problema na nakikita natin sa edukasyon natin ngayon. So, kanina, nakita natin kung paano naging komersyalisado ang edukasyon sa Pilipinas. At ang panayam ni Ms. Sherry, nakita natin na hindi pa panahon upang magkaroon ng K-12 program. So, ang aking panayam, yung ginawang panayam kay Mr. Rod, na isa siya sa mga chairperson ng student Filipino ng PUP, makikita natin na
sumusuporta siya sa ideya ni Mr. Deke Morales. So, makikita natin yung video ngayon. Good afternoon po. Ano po yung masasabi po ninyo sa kasalukuyang sistema ng edukasyon sa Pilipinas po, pati yung bagong programa ni President Aquino tungkol sa K-12 program po? Yan yung isa sa pinakamagandang mga katanungan ngayon tungkol dun sa yung sistema ng edukasyon. Tapos yung panibagong programa tungkol doon sa sistema ng edukasyon. So unang-una, ang buong sistema ng edukasyon ngayon sa Pilipinas, bago ko siya idugtong doon sa patungkol doon sa K-12, ang edukasyon ng Pilipinas ay tawag dito, commercialized, colonialized, fascist at saka elitist. So ano itong tinatawag na kolonyalisadong sistema ng edukasyon sa Pilipinas? So kung i-historical natin yung kasaysayan i-historical natin yung yung Pilipinas batay doon sa sistema ng edukasyon. So dumating dito yung mga Thomasites late 1900s. After pala 1900s. Dumating dito yung mga Thomasites, nagturo ng sabi sila yung magtuturo ng ng edukasyon sa mga Pilipino. So yun yung mga time na A is apple, B is ball, samantala na yung mga panahon na yun, yung mga Pilipino hindi pa nakita ng apple at saka hindi pa rin nakita ng ball. Ganun. Kaya is apple, B is apple. Ganun. So doon na bago yung yung kaisipan ng mga Pilipino. Kaya mula doon sa catechism na sistema ng edukasyon, kasi yung UST, University of Santo Tomas, yan yung kauna-unahang universidad na kinayosip sa buong Asya nga. Sumunod dyan, nagsitayuan na yung UP, PUP, at iba't iba pang mga state university na hindi nakabatay doon sa industrial and agricultural na itsura ng buong buong bansa ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang edukasyon kasi bilang batayan ng kaalaman ng mga mamamayan, dapat siya ay nakatuon doon sa hindi lang pagpapaunlad ng kaalaman ng mga bawat individual, kundi nakatuon doon sa sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kasi halimbawa, kung mali, sabi nga ng isang profesor, ginagawang mangmang ang mga Pilipino ngayon sa sistema ng edukasyon. Ibig sabihin, yung mga susunod na hinaharap na magiging leader na mga kabataan na nagtapos ng kolehiyo ay mga susunod na mga mangmang na mga Pilipino. Ibig sabihin kasi, ang kolonyalisadong edukasyon, halimbawa, magtataka tayo. Gagraduate tayo, halimbawa, 2011, may gumraduate na 500,000 na mga nurse. Wala pang 10% yung nakakuha ng trabaho. Tawag dito, ay nakakuha ng trabaho, pero hindi sila nurse. Ang kumbaga, 10,000 lang sa pinakamadaling salita, 10,000 lang mula dun sa 500,000 yung naging nurse talaga sila. Nasaan yung 490,000? Sila yung wala talaga nakuha trabaho. Saan yung 400,000 na mga accounting student na gumraduate? Yung magit kumulang na 250,000 na mga marketing student, nasaan sila? Yung maraming teachers na gumraduate, nasaan na sila ngayon? Kasi yung tawag dito, yung merkado na pinakasasandigan ng Pilipinas, ng ekonomiya ng US, nagsara yung kanilang merkado doon sa mga professional na mga kurso katulad ng nursing, tawag dito, accounting, marketing, yan. Nagsara sila doon kasi nga mismo yung kanilang mga bansa ay nagpo-produce ng mga professional. Bakit pa sila kukuha sa mga third world country? Ganun. Ano yung kailangan nila? Yung pinakamalang question. Dito na papasok yung K-12. Kaya pinasok nila yung K-12 kasi hindi na kailangan ng merkado ng US yung mga professional na mga mula sa mga third world country kasi nga sila mismo nakakapag-produce. Saan sila kukuha? Ay ano yung kailangan nila? Mga semi-skilled workers. Kukunin nila yun sa tawag dito, sa K+12. Parang ganito. Halimbawa,
Sa K+12, nakapunta na ba kayo ng mga seminar? No? Nakakapag-seminar ka na ng K-12. Ito, labas doon sa pag-aaral namin tungkol sa K-12. So, ang basic kasi niyan, yung basic education o yung secondary education, ang layo niyan, yung secondary high school, gagawin siyang junior high school, 4 years, dadagdagan ng 2 taon, senior high school. So, meron ka ng junior high school, meron ka pang senior high school. Pero ang point of view kasi dyan, pag pumunta tayo ng mga community, kausapin natin sila nanay, tatay, tutol ba kayo sa K-12? Yung iba, oo, yung iba hindi. Parang ganun lang yung kasagutan. Pero ano yung dahilan kung bakit oo at ano yung dahilan bakit hindi? Yung mga karaniwan na ayaw ng K-12, sila yung mga magulang na wala ng kakayanan na yung kanilang anak ay bigyan pa ng pantustos pampaaral ng dagdag na 2 taon. Kasi sabi nila, bis ng anak ko pagka-graduate ng high school ay tawag dito, pwede na silang mag-working student para makapaghuleyo, tapos nadagdagan pa ng 2 taon. Maliit yung sahod namin, ganyan. Wala kami pantustos. Kasi kailangan maging 20,000 yung income ng isang pamilya para dun sa dagdag na 2 taon sa loob ng isang buwan. So yung mga umuoo naman, sila naman yung mga simple yung mga sagot na kayang pag-aralin talaga yung mga anak nila na senior high school. Gustong-gusto namin kasi para tayo Singapore, para na tayo Maganda ang panayam ng in-interview mo na si Mr. Rod na chairperson ng League of Filipino Students. Sa akin naman, ang aking nakapanayam ay si Mr. Jaime E. Gonzales. Bilang magulang at ako ay nagtatrabaho sa isang institusyon na katulad nitong eskwelahan, sa nakikita ko, mas pabor ako sa K+12. Bakit? Base sa nakikita ko yung experience, kahit kayo siguro, pag tinanong kayo ng 4th year, ano ang gusto nyong kurso? Kung ano ang uso, kung ano ang sikat, iyon kayo. Ibig sabihin, hindi pa permis ang isipan ng mga bata kung ano talaga gusto. Kaya kita nyo, ang daming graduate mismatch. Ibig sabihin, nag-graduate ka, nagtatrabaho ka, iba yung natapos mo, iba yung ginagawa mo. Kaya siguro, pagka nag-reach ka na talaga ng 18 at mag-decide ka kung saan gustong pumasok, siguro mas mature na ang tao. Siguro yun na isang paraan para mag-improve ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Nakakahiya man dahil sa mga survey lumalabas. Pangalawa tayo sa pinakamababa. Pero English speaking tayo ng country, pero ba't ganun tayo? Siguro, pagka napaganda niya ang sistema ng edukasyon siguro. Kasi may pangako naman ng K-12 na pagagandahin ang sistema ng edukasyon. Sana magawa ng gobyerno yung pagpapaganda ng edukasyon. Ang sagot ni Mr. Jaime ay sumusuporta sa sagot ni Ms. Medrano na aking nakapanayam kanina. Ngayon, panoorin natin ito. Ma'am, bilang isang guro po, pabor po ba kayo sa K-12 at bakit? Am I in favor of K-12? Yes. Pabor ako sa K-12. Kasi sa mga nalalaman natin ngayon at sa na-observe natin ngayon, tayo na lang yung bansa sa Asia na hindi pa sumusunod sa ganong 12 years na basic education. Right? So, kinakailangan natin na maiangat yung educational system ng bansa natin para sa kung ganyan makipagsabayan naman tayo, di ba? We are working for global competitiveness. So, how can we be globally competitive if we will not give importance to our basic education? Thank you po, ma'am.